KRM Internet Radio, the Pinoy Sound. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds, Maui, Hawaii. Kayo lawisan, kayo'y kakapsan. No may magandingay kanya, ang makipaglingling-lingay, kendaray aw, lubong ti internet, pati tinamagan. Kaya't mong mapukaw, kinaliday, titigan KRM Internet Radio kaksan. Makunas malmalday, anik na, kakatwenda ka umayo masibay. Agkit daw ka, kailiw mo wakan kanta, na amin dagitoy, patgan ipatukalda, ipatanghatang, kas pagkairay awda, kadagiti mayat pakandingay kadakwada. Saan kan nga at tak-tak na ilian, maglagin kan KRM Internet Radio pagkayam. Apakang igan sa nagiti dandaniw, kan sundin sa miweng kailukwan. Ala umay kantadang gaya na, kapadasik nga ipatangata, numan nagregregatang nagpalinya napitat, kasami weng sapay nakatiuliwain. Agkit daw ka, kailiw mo wakan kanta, na amin dagitoy, pagkan ipatukalda, ipatanghatang, kas pagrayray awda, kadagiti mayat pakandingay kadakwada. Saan ka nga at tak-tak na ilian, aglagin kan KRM Internet Radio pagayam. Apakang nagan, kadagiti dandaniw, kandansyon kin sa miweng kailukwan. Saan ka nga at tak-tak na ilian, aglagin kan KRM Internet Radio pagayam. Apakang nagan, kadagiti dandaniw, kandansyon kin sa miweng kailukwan. Apakang nagan, kadagiti dandaniw, kandansyon kin sa miweng kailukwan. Alright, ayan. Hello po ulit sa ating lahat. Ayan, ka-KRM Internet Radio. And welcome again sa aking programa. Ayan, ngayon Monday. Ayan, ano nangyari sa aking boses? Ano? Yes. Ayan, at samahan niyo po ulit ako ngayong Monday sa loob ng 2 oras. Oh yes. 2 oras na kwentuhan, kantahan at chikahan. Yun din yun, ano, kwentuhan at chikahan. Anyway, ayan. Yes, hello po ulit sa inyo pong lahat. And of course, kayo po ay nakikinig dito sa numero 1 radyo stasyon ng Maui Hawaii 97.9 FM Radio. Where you can relax and enjoy music that is filled with love songs for your heart. Ang radyo mo, radyo ko at radyo nating lahat. This is your DJ Lovely Diva. Ayan.
O, diba? Ang saya. Ayan. And of course, ayan, yes. Oo. At thank you so much ulit. Ayan, sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ayan, oo. At hindi po kayo nasasawa sa aking malat na boses. Malat talaga ng boses, ano. Katuan isong iso. Ayan. Anyway, ayan, yes. Sa inyo pong lahat, ayan, gusto pong mag-share ng kanilang mga kwento, ayan, kwento ng kanilang buhay dito sa Heart Talk with DJ Lovely Diva, ayan, just free, ayan, feel free to send sa akin, ayan, you can DM me on your stories, ayan. Ayan, kumusta naman po kayo? Ayan, kumusta naman po ang mga araw nyo? Kumusta po ang inyong mga bulsa? Ay, charot lang. Ayan, charot lang. Ayan, ay, how I hope po, ayan, yung aking mga previous stories ay, meron po kayong napulot na aral. And also congratulations po pala sa ating winner. Ayan ang nag-iisang si Jessica Tumaka. Ayan. At siya lang talaga yung nakakuha sa 3 questions. Sa questions sa bawat programa ko. Ayan. And of course, once again po, hello po sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat dito sa Asia at sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Hawaii at kahit saan man po kayo sa mundo, ayan, na nakikinig po dito sa programa ni DJ Lovely Diva, dito sa KRM Internet Radio, ayan, hello po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, ano pa ba? Magandang pinagmimerienda. Anyway, I had to formally start our program for today. Magbibigay po muna ako ng aking gospel song. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds. Done for us.
the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. We give thanks. We give thanks. We give thanks. Alright, so that is our gospel song ayan, for this Monday afternoon. Ayan, and of course, ayan, Sunday night po dyan po sa Maui, Hawaii. Ayan, sabi nga nila, panibagong araw, panibagong pag-asa. Ayan, di ba? Pero syempre hindi lang naman pag-asa yung ating inaasahan na araw-araw, di ba? Syempre, panibagong problema. Panibagong pagsubok. Ayan. Ano pa yung mga panibagong, ayan. Maraming mga panibago. Ayan. So, every day is a new life. Ayan. Every day is a new journey. Every day is, sabi nila, every day is a new chapter of your life. So, hindi naman po natin alam kung ano yung mangyayari. Ayan, ngayong araw. Ayan, at sa mga susunod pa na araw. Ayan, as I heard, ayan, palagi ko pong naririnig na dapat you are always ready. Ayan, you are always ready. Daw, ayan. Pero syempre, paano ka magiging ready kung ibang chapter na ng buhay mo yung pupuntahan mo? Ayan. So, syempre, maaaring ikaw ay ready, pero yung mga mahal mo sa buhay ay syempre, hindi pa yan ready. Ayan. So, ayan. So, marami tayong mga inaasahan at mga di inaasahan na darating sa isang umaga. Ayan. O, di ba? Tama ba yung sinabi ko? And then of course, ayan, gusto ko munang mag-say hi. Ayan, I just wanna greet, ayan, good evening, ayan, to Sir Ray Pataw, ayan, ang ama po ng KRM Internet Radio. And of course, ayan, gusto ko rin pong mag-say hi, ayan, to Ma'am Malu, ayan. And ayan, to Boss Arvin, Ma'am Dorlina, Sir Loreto, ayan, sa lahat po ng mga kapamilya po natin na nandyan po sa Hawaii, ayan, sila Sir Chris Oran, ayan, sino po yung mga andyan, ayan, and of course, sa inyo pong lahat po na nakikinig, ayan, dito po sa KRM Internet Radio, ayan. Ayan, so I'm gonna give you a song. Ayan. Hindi ako pwedeng magsigaw-sigaw ng gabi. Kasi baka mabulabog yung mga natutulog dyan sa Hawaii. Di ba? Pero sa Pinas pwede pa rin, ano, sa Asia.
Pwede pa rin sa Asia. Kakaloka. I want to, I'll give you, my first song, para po sa inyong lahat. Something from Mary McWhirter. Wow. Mary McWhirter. There were times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. Before saying another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved, and I'll love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can feel. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. You must think you feel me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. I couldn't really blame you if you turn and walk away, but with everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all the rules. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving you both is breaking all the rules. Alright, so that's torn between two lovers. Ayan, talaga naman. Ayan, torn between two lovers talaga. O, paano ko makakapag-concentrate kung dalawa naman kayong mahal niya? Di ba? Ayan talaga. It's another song. Ayan, song dedicated po sa inyong lahat. Ayan. I was down and out and feeling so alone. You took my hand and eased my mind. I was astray. You showed
confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. You took me home and gave me your all. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me. Back on my feet again. I'm not afraid to face your world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Ayan, so that song is something from Janet Basco. Ayan. Okay, ayan. So ready na po ba ang lahat na makinig ulit sa akin? Alright, ayan, so, today, ayan, tonight. Yes, tonight, ayan, ayan, makakarinig na naman po tayo, ayan, makakarinig na naman po kayo ng bagong kwento, ayan, bagong kwento ng pag-ibig, ayan, bagong kwento ng buhay, ayan, para po sa inyo pong lahat dito sa KRM Internet Radio. Ayan. At alam kong ito ay makakapagbigay na naman ng aral, inspirasyon. Ayan, sa inyo pong lahat na nakikinig. Kakaloka tong aking cheer. Tapos na ako nagsalita, saka lang siyang mag-cheer. Diba? Ayan, at ang ating kwento ngayon ay isa na namang kwento ng pag-ibig na talagang ang lahat ng kwento ng pag-ibig ay very unpredictable. Ayan, very unpredictable. So, sa mga nakikinig dyan, ayan, yung mga mahal nyo ba sa buhay, yung mga katuwang nyo ba sa buhay ngayon, planado ba, or talagang sila ba yung ginusto nyo, or talagang bigla na lang silang dumating sa buhay. Ayan, so, hindi kasi 'di ba may mga tinatawag tayong mga
arranged marriage. Ayan. So yung arranged marriage talagang bata pa lang siguro sila ay nakatakda na talaga silang ay maipakasal. Ayan. So hindi naman natin alam kung ano yung mga traditions or yung mga practice ng mga ibang nations, but as what I watch on sa YouTube, ayan, sa mga nakikita ko, sa mga napapanood ko sa mga TV, and kasi marami din namang mga kwento, ayan, marami tayong napapanood na based on true story, ayan, based on true to life story, ayan. So marami po yung mga arranged marriage, ayan, marami po yung mga, syempre once po na, di ba, iba talaga pag mayaman ka, di ba? Hindi ko naman inaano, pero syempre parang alam niyo yun, parang wala silang freedom, ayan, to choose, or swerte na lang talaga siguro kung silang dalawa ay may pagtingin or merong nararamdaman sa isa't isa. But yung mga nakikita ko, yung mga napapanood ko ay talagang parang, di ba, parang harap-harapan ay binabastos nung yung it's either the groom or it's either the bride, no? Yun. So, doon mo makikita na talagang walang pagmamahal. Ayan. So, pero yung aking kwento ngayon, hindi yun hangod doon na sa aking sinasabi. Hindi, na-tackle ko lang kasi may mga ganon yan. Kasi syempre, pag sinabi mo kasing magkatuwang sa mundo, alam niyo yun, yung parang napana ni Cupido, mga ganon. O, diba? Mr. Cupido, ano na ba yung continuation noon? Sana na may pakinggan mo. O, diba? May mga pa ganon. Ayan, bakit kailangan pang tawagin si Cupido? Kung pwede mo naman kilatisin yung taong nagkakagusto sa'yo or yung taong naliligaw sa'yo, kung pasado ba o hindi sa taste mo. Unless kung pumasa lang siya sa material things, ano? Oo, kasi kung pumasa lang dahil, meron tayong mga kakilalang gano'n na parang, hindi mo naman siguro masasabing coincidence, no? Kasi alam mo yun, yung from the time na nakilala mo na siya, ay from the time na nakita mo na siyang nagka-boyfriend until nag-asawa, meron siyang car. May car palagi yung may sasakyan palagi yung jowa niya. So, hindi naman natin question yung physical appearance, no? Kasi hindi naman talaga tayo nagbe-based on sa physical appearance, but based on that person alone, ayan, that kakilala lang naman. She's not even my friend, no? Ayan, eto na, chismis na naman ako. Ayan, based on, sa kakilala ko kasi siya, ayan. From the time na nagka-jowa yun, ayan, until nung nagkaasawa, puro mga alam mo yun, puro mga may kaya. Puro, alam mo yun, yung babaeng yun ay, nasa lang naman, hindi naman sila, may kaya sila, pero hindi naman sila ganun kayaman. So kung if I were to rate yung buhay, yung status of living nila, nasa average lang. So siguro mas ginamit niya talaga yung utak niya kaysa yung puso niya. Ayan. So hindi naman tayo pare-pareho sa may mga tao nga dyan na nakahiga na sa salapi pero mas ginusto pang matulog sa banig, sabi nilang ganon, di ba? So that is you can never tell, ayan, you can never tell, and you can hindi naman natin puso yung puso nila, di ba? So hindi naman natin alam yung nararamdaman, kung yung nararamdaman ba nila ay pagmamahal or pagiging practical lang. So hindi natin alam, no? Ayan, so parang itong kwento natin ngayon ay parang ganon. Ayan, yes. Bale, parang connected. Ay, connected talaga. Yes.
So, ang kwento po natin ngayong hapon, ayan, ang kwentong ating itatampo ngayon ay kwento po, ayan, kwento po ni Zainab, ayan, kwento po ni Zainab. Ayan, at atin pong pakinggan ang kanyang kwento. Ipinakasal ako ng aking ama sa isang pulubi. Dahil bulag ako mula pagkapanganak. Pero ang totoong nangyari, hindi ko kailanman inaasahan. Hindi kailanman nasilayan ni Zainab ang mundo. Ngunit bawat hinga niya ay dama ang kalupitan nito. Ipinanganak siyang bulag sa isang pamilyang inuuna ang pisikal na kagandahan higit sa lahat. Ang dalawa niyang kapatid na babae ay hinahangaan dahil sa kanilang magagandang mata at mapanuksong tindig. Samantalang siya'y itunuturing na isang kahihiyan. Isang pabigat na itinatago sa likod ng saradong pinto. Nang siya'y 5 taong gulang, pumanaw ang kanyang ina. Mula noon, nagbago ang kanyang ama. Naging mapait, galit, at walang habag, lalo na sa kanya. Hindi siya tinatawag sa pangalan. Ang tawag niya kay Zainab ay yang bagay na yan. Ayaw siyang isinasama sa hapagkainan. Hindi siya pinapalabas kapag may bisita. Naniniwala ang kanyang ama na siya'y isinumpa. At nang siya'y mag-21 na taong gulang, gumawa ito ng desisyong tuluyang babasag sa natitira pa niyang damdamin. Isang umaga, pumasok ang kanyang ama sa munting kwarto niya. Tahimik siyang nakaupo noon. Hinahaplos ang mga pahina ng lumang librong Braille. Iniwan nito ang isang telang nakatiklop sa kanyang kandungan at malamig na winika. Ikakasal ka bukas.
Napahinto siya. Ikakasal? Kanino? Isang pulube sa may muske. Dugtong ng kanyang ama. Ikaw ay bulag. Siya'y mahirap. Pantay lang. Isang magandang kombinasyon. Pakiramdam niya ay nilamig ang kanyang buong katawan. Gusto niyong sumigaw. Ngunit walang lumabas. Wala siyang pagpipilian. Hindi siya kailanman binibigyan ng pagpipilian. Kinabukasan, ikinasal siya sa isang maliit at minadaling seremonya. Hindi niya kailanman nakita ang mukha ng lalaki. Wala ring nag-abalang ilarawan ito sa kanya. Iniharap siya sa lalaki ng kanyang ama at sinabing, hawakan mo ang braso niya. Sumunod siya. Parang multong wala sa sariling katawan. Sa paligid, may mga halakhak, may mga bulungan. Yung bulag at yung pulubi. Anong klaseng kasal to? Pagkatapos ng kasal, iniabot ng kanyang ama ang isang maliit na bag ng lumang damit sa kanya. At itinulak siya patungo sa lalaki. Ikaw na ang bahala sa kanya. At lumakad palayo nang hindi man lang lumingon. Tahimik silang naglakad sa gitna ng putikan. Hindi nagsalita ang lalaki. Hindi nagsalita ang asawa niya. Pagdating sa isang maliit na kubo sa labas ng nayon, pumasok sila. Amoy lupa at usok. Pasensya na. Ito lang ang meron ako, sabi ng lalaki sa mahinang tinig. Pero ligtas ka rito. Umupo si Zainab sa lumang banig. Pinipigilan ang mga luha. Ito na ba ang buhay niya ngayon? Isang bulag na babae. Pinakasal sa pulube. Sa isang kubong gawa sa putik at pag-asa. Ngunit, may kakaiba sa gabing iyon. Ngayon, problema mo na siya, sabi nito at umalis nang hindi lumingon.
Ang pulubi na ang pangalan ay Yusha ay dahan-dahang naglakad kasama niya papunta sa kubo. Matagal siyang hindi nagsalita. Nakarating sila sa isang sirang kubo. Sa gilid ng nayon, amoy basang lupa at usok ang lugar. Hindi ito gaanong maganda. Malumanay na sabi ni Yusha. Pero ligtas ka rito. Umupo siya sa lumang banig sa loob. Pigil ang mga luha. Ito na ang kanyang buhay. Isang babaeng bulag na napangasawa ang isang pulubi sa kubong yari sa putik at pag-asa. Ngunit sa gabing iyon, maingat na naghanda si Yusha ng tsaa. Ibinigay niya ang sariling damit at natulog sa may pintuan. Parang asong nagbabantay sa reyna. Kinausap niya ito ng may pagmamalasakit. Tinanong kung anong kwento ang gusto niya. Ano ang mga pangarap niya? At anong pagkain ang nagpapasaya sa kanya? Wala pang nakapagtanong sa kanya ng ganon dati. Nag-iba ang takbo ng mga araw. Tuwing umaga, sinasamahan siya ni Yusha sa ilog. Inilalarawan ang araw, mga ibon, at puno ng may masidhing puwesya na parang nakikita na ni Zainab ang mga ito. Kumakanta ito habang naglalaba siya at kwento ng mga tala at malalayong lupain sa gabi. Unang beses siyang natawa sa loob ng maraming taon. Unti-unting bumukas ang kanyang puso. At sa maliit na kubong iyon, may sumibol na pag-ibig. Isang hapon, habang hinahawakan niya ang kamay nito, tanong niya, "Lagi ka bang pulubi?" Napahinto ito. "Hindi ako laging ganito," bulong nito. Pero wala nang dagdag na kwento. At hindi siya nagtanong. Hanggang sa isang araw, mag-isa siyang pumunta sa palengke. Maingat na itinuro ni Yusha ang daan. At isa-isang inaral niya ang daanan. Ngunit sa kalahati ng daan, may biglang humila sa kanyang braso. "Bulag na daga," sigaw ng boses. Ang kapatid niyang si Amina. "Buhay ka pa? Nagpapanggap ka pa rin asawa ng pulubi." Pigil ang luha. Tumayo siyang matatag.
Masaya ako, sabi niya. Tumawa si Amina. Ni hindi mo nga alam ang itsura niya. Basura lang siya katulad mo. At may ibinulong pa itong sumira sa kanyang puso. Hindi siya pulubi, Zainab. Niloko ka. Napaatras siya. Naguluhan. Hinintay niyang dumating ang gabi at muling tinanong si Yusha ng may tibay. Sabihin mo ang totoo. Sino ka talaga? Sabi ni Zainab. Doon, yumuko ito. Hinawakan ang kanyang mga kamay at nagpakilala. Hindi pa dapat malaman, pero hindi na kita kayang lokohin. Kabog ng dibdib, malalim na huminga si Yusha. Hindi ako pulubi. Ako ang anak ng Emir. Umikot ang mundo ni Zainab. Ako ang anak ng Emir. Inisip niya ang bawat sandali. Ang kabaitan, mga kwentong masyadong buhay para sa isang pulubi. Ngayon, naintindihan niya. Hindi pulubi ang napangasawa niya, kundi isang prinsipe. Inalis niya ang kamay nito. Napaatras. Bakit? Bakit mo ako pinaniwala? Tumayo si Yusha nang may puno ng damdamin. Gusto kong makilala ako ng tao. Hindi ang yaman o titulo. Ikaw lang ang hiniling ko, Zainab. Ang pagmamahal mong tunay. Napaupo siya. Halos hindi makahinga. Naghalo ang galit at pag-ibig. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit mo itinago? Lumuhod muli ito sa tabi niya. Ayokong saktan ka. Nagbalat kayo ako't nagmasid sa iyo. Alam kong itataboy ka ng ama mo. Gusto kitang iligtas. Tumulo ang luha ni Zainab. Parehong sakit at pag-asa ang sumalubong. Ano na ngayon? Hatid kita sa palasyo, sa mundo ko. Paano ako magiging prinsesa? Bulag ako. Ngumiti ito. Prinsesa ka na mahal. Kinabukasan, dumating ang karawaheng panghari. Yumuko ang mga gwardya nang makita sila. Pagdating sa palasyo, nagulat ang lahat sa prinsipet, bulag niyang asawa. Lumingon ang reyna. Sinuri si Zainab, pero yumuko siya ng may respeto.
Ito ang prinsesang pinili ko. Pagpapahayag ni Yusha. Ang babaeng nakakita sa kaluluwa ko. Sandaling katahimikan. Niyakap siya ng reyna. Anak ko na siya, sabi nito. Halos mahimatay si Zainab sa ginhawa. Ligtas ka, bulong ni Yusha. Sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa bintana, ramdam niya hindi na siya sira o pabigat. Asawa't prinsesa na siya. Minahal hindi dahil sa itsura, kundi sa puso. Kahit may takot pa rin sa anino ng pagkamuhi ng ama, ramdam niyang malakas siya. Kinabukasan, sa harap ng buong korteng hari, ipinahayag ni Yusha, hindi ako maghahari hanggat hindi iginagalang si Zainab. Kung hindi, aalis kami. Tugon ni Yusha. Nagkagulo ang bulungan. Iiwasan mo ang trono? Bulong ni Zainab. Ginawa ko na dati. Uulitin ko, sagot nito. Tumindig ang reyna. Mula ngayon, si Zainab ay prinsesa. Ang lapastanganan sa kanya ay lapastanganan sa korona. Natahimik ang paligid. Tibay, hindi takot, ang kumabog sa dibdib ni Zainab. Alam niyang marami pang pagsubok, pero sa wakas, siya na ang may hawak ng sariling kwento. Hindi na anino, kundi babaeng nakahanap ng sariling lugar. At higit sa lahat, minahal ng walang kondisyon. Ayan, at napakinggan po natin ang kwento po ni Yusha at ni Zainab. Ayan talaga naman. Ayan, so bago ko po sabihin yung ating katanungan para ngayong programa ay magbibigay po muna ako ng aking kanta. Ayan, para po sa inyong lahat.
KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds. Pag-ibig ay sa tinggalan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam, basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man, mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Maliban na ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. O di ba bilang ako as ilaw ng tahanan, syempre ayoko naman na mapundi. Syempre ayoko namang mapundi yung tahanan namin. Ayoko rin naman na na gumuho yung tahanan namin just because of those people na who really want to ruin the life of
our life, parang ganon. Mga ganon. Diyos ko, pakawan. Ayan. Alam niyo, nakakatuwa, no? Nakakatuwa na nakakagigil sa totoo lang. Ayan. So, alam niyo yung yung kwento nitong si Yusha. Kwento ni Yusha at ni Zainab. Ano na yon? It's a pure love, no? It's pure love lang yung meron sa kanila. Parang si Yusha na ang pumuno sa pagmamahal na hindi na ibigay ng kanyang pamilya kay Zainab, di ba? Di ba? Itinapon siya, ipinakasal siya sa isang taong alam nila ay kauri niya dahil si Yusha ay isang pulubi. Ayan, ipinakasal siya kay Yusha dahil ang alam nila sila ang magkatulad, sila ang magka-level. Pero hindi nila alam na sa likod ng pagiging pulubi ni Yusha ay meron pala itong maskara na talagang gumimbal or nagpabago sa buhay ni Zainab. Ayan. So ano yung lesson na na-learn natin dito sa ating kwento? Ano yung lesson na na-learn natin dito sa kwento? May kasabihan na don't judge the book by its cover. Tama ba yan? Don't judge the book by its cover. Diba? You need to read. You must have to read the whole thing. You must read the content of the book before concluding. Bago po tayo mag-conclude, no? Yung parang sa amin, ibe-base ko lang sa akin, ha? Yung syempre sa amin puro kami syempre pag nasa world of entertainment kami, diba? Hindi naman ako sexy, Pero syempre, what we wear, yung mga hindi naman yung labas kaluluwa, hindi ko carry yun. Baka wala na, hihilahin na ako ng aking asawa pag ganun. Syempre, we wear mga sexy outfit like skirts, ayan, but not too much naman na totally na masyadong maiksi. We're wearing dresses. We're wearing dresses, sexy dresses. Ayan, mga backless. Pwede kong ipakita yung likod ko. Likod lang naman. Wala namang mawawala. Libre yun. Libre yun. Charot. Hindi. Yung mga iba, ang tingin nila sa amin, parang mga ganun na. Yung mga mabababang lipad, mga ganun. Hindi nila alam na it's our passion, It's our passion. Yun na yung buhay namin. Sa amin po kasi sa music industry, ayan, we consider ourselves na trabaho na po. Alam niyo, trabaho na po yung tingin namin, trabaho na po yung ginagawa namin. It's passion, of course. It's a self-fulfillment. It's because you can do your passion. Nagagawa mo po yung talent mo, nagagawa mo po yung gusto mo. Ayan. Though there are times also na syempre nai-stress kami dahil sa mga may mga viewers tayo, may mga visitors doon sa pupuntahan na hindi ko alam kung mga ignorante o parang
walang alam sa o mga walang alam lang sa musika, ayan, sa mundo ng musika, ayan, yung gagawin kaming songbook na dapat alam mo lahat yung kakantahin, yung papakanta sa'yo. Alam mo yan? Yung parang pag may request sila sa'yo na hindi mo alam, hindi ka na magaling. Pag may request sila ng mga kanta na nung hindi ka pa pinapanganak, matagal ng kanta. Pag hindi mo alam, nakapoy ka. You know what nakapoy in Tagalog is mahina ka. Ayan, hindi ka magaling. Yun na yung nagiging basis nila. So, parang yung lahat ng kinanta mo ng 4 na oras sa amin. Yung 4 na oras kasi 4 hours yung aming kontrata. Yun yung standard na oras. Yung pagkanta mo ng 4 hours, matatabunan nung isang request na hindi mo alam. You know that? Alam nyo, pinaka-paborito nilang i-request yung shishgan na yan. Sabi ko, hindi ko alam kantahin yan. Kasi sobrang taas niya. Sabi ko, parang Diyos ko, buwis buhay. Buti naman sana kung may bayad. Hindi naman yan. Hindi yon. Pero it's too high, you know? Yung parang yung isang kantang yun, sisirain niya yung vocal cords mo. Ayan. Yung parang yung 4 hours na pagkakanta mo ay parang yung isang kantang yun, parang yun na yung equivalent. Naku talaga. Ganon katindi. Hindi ko lang parang yun yung nagiging basis nila na parang pag nakantay mo yung shishgan, magaling ka na. Pag hindi mo makanta, hindi ka magaling. Paano naman yung mga kumakantang pumipiyok sa shishgan na yan? Sir Ray, kantahin mo nga. Ayan. Pakantahin natin si Sir Ray Pataw ng shishgan. May lower version naman, Diyos ko. Ay, nako talaga. Wala na. Pag ganun siguro wala. Basag ang throat. Diba, Sir Ray? Ganon. And so, ayan, so magbibigay po muna ako ng iba pang music. Ayan. Song dedicated po sa inyo pong lahat. Ayaw ng aking mic. KRM Internet Radio, the Pinoy sounds, Maui, Hawaii. All right? Song dedicated po sa inyong lahat.
pag-ibig ko'y iyo lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kong laman ang isip. Ikaw ang siyang tibok niya rin dibdib. Kahit na ano mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan at harap, patuloy pa lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap, iyakap kung anong sarap, ang iyong mga mata na mangusap. Pag ikaw ay kapiling, nalilimot ang sarili. Sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pa lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Alright, I'm gonna give you another song, something from Freddie Aguilar. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Mga gabi kapag naway, dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaaliw na rin.
malalim na itig, malamig ang simoy ng hangin, kung mayayakap lamang kita, lamig di madadama. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta, kahit na dilat niya rin mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka, ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Kumusta ka, aking mahal? Alright, at narinig nyo may echo. Alright, at narinig nyo po yung kwento, ayan, ni Yusha, ni Yusha at ni Zainab, ayan, at talaga namang napakaganda at very, very inspiring, ayan, sabi ko na Ayan, so, here's the question. Ayan, so ang aking katanungan, ayan, para po sa 100 pesos, ayan, kung sino po yung unang makakasagot. Ano ang dahilan kung bakit nagpanggap na pulubi si Yusha? Ayan, ano ang dahilan kung bakit nagpanggap na pulubi si Yusha? Ayan. So, yun po yung aking katanungan. Ayan. At ngayon, kung sino po yung unang makakasagot. Ayan. Yes, ay meron pong premyo, syempre. Ayan, at talaga naman yung kanilang kwento ay talagang marami na ang may kwentong ganyan ngayon, di ba? Ayan, as in na talagang very, very rampant, you know. Ayan, so, naka-base na lang kasi sila doon sa physical na anyo. Ayan, sa physical na anyo. Sabi ko nga, physical na anyo, kung hindi sa physical aspects, hindi sa physical na outlook, ayan, doon naman sa status of living. Diba? Baka minsan pag may manliligaw, pag siguro may manliligaw pagkatatanungin, may kotse ka ba? Ayan. Pagkatanungin pa, may milyones ka ba? Actually ngayon ganun na, 'di ba? Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan na po kasi ng mga ng mga ganyan. Oo, hindi na talaga alam niyo yun, parang naging secondary na lang yung love. Naging secondary na yung naging secondary na yung
yung importance ng love, yung essence ng love, ang mas nakakahigit na ngayon is yung kayamanan. Which is not hindi siya masyadong it's not pleasing naman, no? Hindi kasi, di ba? Baka mabash ako nito pag baka mabash tayo pag may sinampol akong artist. Wag na. Just like this girl na parang hindi siya kontento dahil she is richer than yung nagiging partner niya. Buti naman sana kung hindi sila nagli-live-in, no. She's richer than yung mga previous na mga naging boyfriend niya. So parang mas mahalaga talaga yung kayamanan kaysa yung pagmamahal. Para sa akin eto naman, hindi ko naman nilalat, pero aanin mo naman yung kayamanan kung hindi ka naman ganun kamahal nung iyong partner, 'di ba? Yung inyong asawa, 'di ba? Or kung ano ba 'yon? Aanin mo naman yung kayamanan kung isa ka lang naman na mistress. For me, it's not important. 'Di ba? Maraming gano'n na just because alam nila na may pera ka, ay nakawiwitan ka. Ala, 'di ba? Oo. Pag alam nilang marami kang pera, talagang pupulupot sila talaga sa iyo. Ayan. Regardless kung merong masasagasaan o wala, no? Kahit alam nilang may asawa ka na, basta alam nilang marami kang pera, ay nako, go pa rin sila. Oo. Alam niyo yun, yung parang nawawala na yung kanilang respeto sa sarili, nawawala na yung kanilang pagkadelikadesa, just because of that, ano bang tawag doon? Yung purpose, meron silang purpose Bakit sila nakipagrelasyon sa iyo kahit alam nilang hindi na pwede? 'Di ba? Syempre, alam niyo 'yon, marami kasi yung mga maluluho ngayon. Oo. Alam mo yung mga mahiling, yung maraming luho na wala namang ginagawa kundi nakaupo sa bahay. Yung maraming luho na ang ginagawa ng huhut-hut lang ng kung sino-sino dyan. Alam niyo yun, yung gumagawa sila ng mga accounts nila, mga dummy accounts. Ayan, para lang makipagkarengkeng sa kung sino yung mga mamimit nila diyan, sino yung makikilala nila sa Messenger. Alam nilang makakapagbigay sa kanila ng ginhawa. You know that? Gusto nila yung ganon, yung panandali ang ginhawa. Ayaw nilang, they don't want to work, they don't want to alam niyo yun, yung ayaw nilang magtrabaho. Gusto nila yung sarap buhay lang. Alam mo, gigil ako sa mga ganyang tao, Oo. Kahit naman sino, 'di ba? Parang syempre they don't even think of a family na masasagasaan, yung pamilyang masisira dahil sa mga haliparot na ganyan. Oo. Pag siguro yung asawa ko yung ginanyan talaga, ay nako. Ililibing ko ng buhay. Ay, oo. Kasi, alam nyo, sa akin kasi, parang iba na kasi yung mindset ko ngayon na meron na kaming family, meron kaming mga anak, no? Parang ayoko, I'm really against into broken family. Though hindi ko naman pumablame yung mga iba kasi syempre iba rin naman po yung kanilang pinagdadaanan. Siguro may mga talagang deeper reason sila. Pero kung yung reason lang is yung hindi lang maibigay yung luho, my goodness, napakababaw niyan. Alam mo yung mga babaeng naghahabol sa mga lalaki na ganyan,
yung mga hinahabol nila yung mga lalaki kahit naman sabihin siguro niyang may girlfriend, may girlfriend na, may fiancé na. Hindi eh. Ayaw nilang bitawan. Ayaw nilang pakawalan. It's because of self-interest. Yes. Oo, nakakaloka. Ang sarap nilang yung mga ganyang mga tao, ang sarap nilang sunugin. Sarap nilang sunugin, Oo, kaya hindi ko naman siguro mabablame kasi marami akong nakikita dyan sa SOCMED na ganyan. Bakit yung palagi yung babae ang parang ganun, bakit palagi yung babae ang, why putting the blame on the girl? Why not on your husband? Why not on your wife? Diba? Na nagkakamit ng immorality. Ayan. Ng immorality. They know within them that they are already taken, they are already married, they have already a family. But why? Diba? Ganun usually yung mga question. Kahit naman kasi sabihin nilang may asawa sila, may girlfriend, may ganyan. Kung talagang gusto namang talagang pubulupot, gusto silang puluputin, gusto nila silang hut-hutan, o ano pa, gusto nilang magkapera, gusto nilang makuha lahat yung gusto nilang maging mayaman instantly. Sa tingin nyo ba bibitaw yung mga yan? Diba? Tapos ayan, at nagbabalik tayo. Ayan, alam nyo ang pagiging materialistic. Ayan, sabi nila materialistic eh. Ayan, pag yung mga taong mga mukhang pera, 'di ba? Mga ganun daw 'yun eh. Actually alam nyo, ang pagiging mukhang pera ay ang pagkakaroon ng matinding pag-aasam at di matinag na atraksyon ng isang individual sa pera o salapi. Para sa akin, ang pagiging mukhang pera ay pagiging mukhang pera ng isang tao ay may mga dahilan. Of course, may mga dahilan naman yan, Imposible namang walang dahilan. Yung trip-trip lang. Diba? Syempre, una sa lahat ay syempre dahil sa kahirapan, hindi naman natin maipagkakaila yun na syempre, di ba, maraming mga taong gustong makapag-asawa ng mayaman kasi nga gusto nilang mas gumanda yung buhay nila agad-agad, ganon. O kahit hindi na sila magtrabaho, at least safe na yung kanilang future. Diba? Ganon. So, case to case naman. So, siguro hindi naman natin mabiblame yung mga taong ganon talaga yung hinahanap. Pero kung ako, ayoko talaga. Diyos ko. Ayokong nasasabihan na mukha akong dollars. O, diba? Diba? Yung, yeah. I remember one person na na natawag na mukhang dollar. Diyos ko, nakakahiya. Kung ako lang parang nahihiya ako na masira yung aking dignidad, masira yung aking reputasyon ng dahil lang sa pera, no? Pero kasi marami din yung mga taong nasisilaw ng dahil sa pera na parang alam nyo yun, hindi nila alintana kung ano yung magiging epekto dito sa kanila. Basta ang importante sa kanila, meron silang alam nyo yun, nakukuha nilang lahat yung kanilang gusto. Ayan. Oo. And of course, pangalawa ay ang pagiging maluho. Yan, ang pagiging maluho.
Ayan, yung walang contentment sa buhay. Alam niyo yun? Yung parang, yung pagiging maluho kasi minsan, dito nag-uugat yung pagiging pagiging inggitera. Totoo yun. Kasi, syempre, bakit ka magiging maluho? O, di ba? Syempre, may mga nakikita ka. May nakikita ka na isinusuot ng mga kaibigan mo. O siguro baka yung idol mo. O baka may bago siyang phone, bagong tablet, bagong shoes, damit, and so on and so forth. Kahit hindi mo naman kailangan, di ba? Oo. Wala ka na ngang paglagyan ng damit mo, pero dahil nga naiinggit ka, dahil maluho ka, yung ayaw mong natatapakan ka ng iba, di ba? May mga ganun may mga ganung tao na pag bago yung damit niya, dapat bago rin yung sa kanya. Kung branded yung damit niya, dapat branded din sa kanya, o di ba? Ang problema nga kung hindi naman afford, di ba? So ano yung ginagawa ng mga hindi nakaka-afford? Di naghahanap ng AFAM. Aside from AFAM, ano pa yung hinahanap nila? Naghahanap sila ng mga boyfriends. Di ba? Boyfriends talaga. Siyempre, mas maraming boyfriends. Mas maraming tagabigay. Mas maraming nagbibigay ng gift. Di ba? Yun pa lang, di ba? Pero totoo tong sinasabi ko, Ayan. Pangatlo ay syempre ang pagkakaroon ng kolonyalistang pag-iisip. What is kolonyalista? Baluktot ba yun? Oo. Kung hindi baluktot, baka curly. Yan. Hindi naman talaga maganda yung labis na pagkagusto sa mga material na bagay, kasi dahil sa gusto nyong ganyan, ayan, diyan ay nag-uugat rin yung kasamaan at maraming problema. Di ba? Tama naman. Syempre parang ngayon, di ba, may mga na ngayon, may mga online shopping na. Di ba? Isang click mo lang, di ba? Tapos wala ka palang pambayad. Syempre, ano gagawin mo? Ayun na, i-order mo na. Di kailangan umutang ka, di ba? Ang masama kasi, okay lang namang mangutang, no? Pero hindi ko naman generalize yan. Kasi ako hindi ako umutang kung hindi kailangan at hindi importante. Kung mga material na bagay lang, kung meron na yung mga gamit ko, as long as nalalabahan naman, pwede pa, di ba? Oo, yung mga damit ko nga, butas-butas na, sinusuot ko pa. Bakit nasa bahay lang naman ako? Di ba? So yun, maraming mga disadvantages yan. Okay, and ano pa to? Ang pagiging materialistic ay marami ding naidudulot na masama sa tao. At dahil din dito, nagnanais ang isang tao na gumawa ng masama at ikakasama para lamang magkapera siya, tulad na lamang ng pagnanakaw. Ayan, pagnanakaw at pagtitinda ng mga bagay na ipinagbabawal at maaaring ginagamit niya lang ito sa mga walang makabuluhang mga ginagawa, imbes na gamitin sa magagandang bagay na makakatulong sa sarili. And of course, maraming tao ang napapahamak dahil maaari ding sa pagiging materialistic ay napapasama na sila at hindi na nila namamalayan na mali na ang kanilang ginagawa. Andiyan na naman tayo sa mali ang ginagawa. Di ba? Just ko, it reminds me of a lot of things dito sa
hindi nila namamalayan na mali na ang kanilang ginagawa. Diyos ko. Yeah, marami akong kakilala na ganitong mag-isip na alam niyo yung hindi ko alam kung hindi nila alam o nagtatanga-tangahan lang, no, yung they are aware that what they are doing is already yung alam niyo yung mali na, hindi na tama yung ginagawa, pero para sa kanila tama pa rin, o di ba? Para silang mga baliw, o di ba? Alam niyo yun, yung kinukonsinti nila yung sarili nilang gawain. Ito namang mga friends nila, alam na nga nilang mali. Kinukonsinti pa. Di pare-parehas na sila. O, di ba? Mga ganyan ba? Oo, kung ikaw naman ay, napunta na tayo doon sa masamang gawain. Kung ikaw naman ay talagang mabuting kaibigan, di ba? Kung ikaw ay mabuting kaibigan, bakit hinahayaan mo na gumawa ng masama yung kaibigan mo? Alam mo naman na ikakapahamak niya yun. Di ba? Bakit hindi mo na lang siya i-correct? Ayan, itama ang mga ginagawang kamalian. Natatakot ka ba na dahil sa pagtatama mo sa kanya ay magkakaroon ng lamat yung inyong pagkakaibigan or kayo yung magkakasamaan ng loob? Pag ganyan, batukan mo na o para naman mahimas-masana. Hindi kasi may mga ganito, marami akong kakilala at marami na rin akong mga pinagdaanan regarding sa mga ganitong mga klaseng tao na alam niyo yon, yung ayaw nilang mai-correct yung kanilang maling ginagawa. Ayaw nilang mai-correct yon, or all they want is appreciation. You know that? Yung gusto nila na appreciate lang, yung parang, ay, ang ganda mo, ang galing mo, ganun-ganun, kaplastikan. Di ba? Di ba? Bakit sasabihin mo magaling sumayaw kung parehong kaliwa naman yung paa? Mga ganun ba? Ano yun? Anong tawag doon? Moral support ba? Ayun, so those are just example that if you really love or if you really care about your friend or about people around you, it's better to correct them on what they are, correct them on their wrongdoings rather than appreciating those doings na alam mo naman na mali. O, diba? Oo. At least, naitama mo na, naitama mo na yun, naibagok mo na yung ulo niya. O, diba? At least, nakatulong ka pa. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon bilang isang kaibigan ay aagree ka at aagree sa mga sinasabi ng iyong kaibigan. Kunyari, alam nyo naman na, ito example lang, kunyari alam nyo naman na yung lalaking nilalandi ng kaibigan nyo ay may asawa na, pero hinahayaan nyo pa, di ba? Or vice versa. If alam nyo nang yung babae, di ba? Kung alam nyo nang yung kaibigan yung babae ay may asawa na at nilalandi pa, pagsabihan nyo na, hindi yung magmo-moral support pa kayo na, ay, bagay kayo. Ay nako, alam nyo nang mali. May asawa na nga. O di ba? Kung hindi ba, dapat itama yan kasi isang pagkakamali lang masisira yung pamilya. Masisira yung pamilya ng kaibigan nyo. O masaya ba kayo na sa isang iglap ay masira ang pamilya na pinakaiingat-ingatan ng inyong kaibigan dahil lang sa tukso or sa panandali ang aliw na yan? O di ba? Oo. Marami kasi akong mga marami akong mga kaibigan, naging kaibigan na
ayaw nilang maitama yung kanilang kamalian or ikaw yung nagiging masama dahil ikinokorek mo sila, ay dahil doon ay block ko na. O di na kami friends. Siyempre, di ba? Kasi, para saan pa, di ba? Alam niyo yun, yung parang nagmamalasakit ka. Nagmamalasakit ka sa isang kaibigan mo na wag mong gawin yan or tinatama mo kasi nga nakikipaglandian na sa iba. Alam mo naman na may asawa, nakikipaglandian na. Tapos, nagalit sila. Mas nagalit pa. At ang worst nito ay yung sasabing chinichismis mo sila, sila naman yung nagchichismis sa kanilang sarili. Ano? Alam niyo yan? Yes, syempre as a group, within a group, syempre, kung meron kayong leader, karapatan lang naman nung leader nyo na malaman na meron kayong maling ginagawa. So, hindi ba dapat yung mga ganong gawain ay itinatama? O, di ba? Nung itinama namin yung kanilang na-call out yung kanilang attention just because of what they are doing, no? Sila pang galit, ano? O, di ba? Sila pang galit, no? Siyempre kami nagmamalasakit lang kami, no? Na siyempre meron kaming prinoprotektahan. Prinoprotektahan namin sila. It's because of ayaw din naming masira yung pamilya ng isa at ayaw din naming masira yung image ng isa. Kasi nga well-known tong isa no? Pero kami pa yung nagmukhang kontrabida. Ano? Alam niyo yon, yung usapan is, alam niyo yun, pag nasa group kayo, dapat yung usapan is within the group, within your vicinity lang dapat. Tapos sila yung nagkalat sa kanilang sarili nilang kalokohan. Pinagkalat nila sa kung sino-sino. Tapos nung nag-spread out yung about dyan, dahil sa kahibangan nila na pinagkalat yung kanilang ginagawa, ayan. Tsaka sila magbe-blame ng tao na chinichismis sila. O, tama ba yun? Ang sarap nilang batukan. Ay, so ganun lang. That is just an example, no? And of course, for those naman na mga tao na who keep looking into the wealth of a person, ayan, kahit alam nila na mali, kahit alam nila na hindi na tama, and yet they still go on it, no? Papasukin nila dahil sa kanilang sariling interest, no? Hindi talaga ito maganda. Ayan, so yung kwento ng ating actor and actress ngayon, ayan, ay actually napakaganda kasi you will really makikita mo talaga na mahal niya yung isang tao, not just because mayaman siya, not just because gwapo yan, not just because meron siyang kakayanan, but because minahal siya ng bilang siya, no? Minahal siya bilang siya. Ayan, so kahit nagpretend siya, kahit nagpretend na pulube yung lalaki, ay minahal pa rin siya ni Zainab, di ba? So ito talaga yung napakagandang
napakagandang example ng true love. Di ba? True love. Sana all my true love. Anyway, ayan, yes. Maraming salamat po pala sa lahat po ng mga nakinig. Ayan, ngayong programa. Ngayong programa po natin ng Monday. Ayan, at midnight po ng Sunday midnight po ng Hawaii. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa lahat po ng ating mga masugid na tagapakinig, ayan, ay kayo po ay aking inaanyayahan na mag-send naman po ng inyong mga letters, ayan, o kwento ng inyong buhay para po ating pag-usapan at atin pong itampok dito po sa programa ni DJ Lovely Diva sa Heart Talk. Ayan. You can just DM me on my account. Ayan, Mary Ann Antalan Sullivan, or you can just send a letter from to KRM Internet Radio. Ayan, at I'm so excited to naibahagi din po, ayan, dito sa ating programa ang kwento ng inyong buhay. Ayan. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds. That's all gonna give you another song, ayan, para po sa inyong lahat. Masang dedicated po sa inyo pong lahat. Sana po magustuhan niyo. fast, closing upon me. How do people live? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand all alone, all of my doubt suddenly goes away somehow.
once again po, ayan. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds, Maui, Hawaii. Ayan, so once again po, ayan, maraming salamat po ulit sa inyo pong lahat na nakinig, ayan, ngayong Lunes, ayan, Lunes ng hapon at Sunday ng midnight, ayan, dito po sa KRM Internet Radio, ayan, specifically po dito po sa programa ni DJ Lovely Diva, ayan, dito sa Heart Talk, ayan, thank you so much po, and antabayanan nyo na naman po yung iba po nating kwento. Ayan, kwento ng buhay, kwento ng pag-ibig, kwento ng ating puso. Ayan, sa susunod po na programa ni DJ Lovely Diva. Ayan, and once again, gusto pong magpasalamat kay Sir Ray Pataw. Ayan, and to Ma'am Melanie. Ayan, and of course, sa inyo pong lahat na masugid na tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo. Have a good night. And see you again on my next live. Thank you. KRM Internet Radio, the Pinoy Sounds, Maui, Hawaii.